Panibagong araw at panibagong pulutan nga ang ating gagawin na naman. At ito, nakachamba tayo ng yellowfin tuna na ating gagawin kinilaw at sashimi. Kaya tara, samahan nyo ako sa paggawa ng bagong serya ng Piu Lutan. Let's go! Piu 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 piu! Pagkatapos ka natin itong hugasan, ayan, bibiyakin na natin yan, i-fillet natin. Tatamahan mo lang yan dyan sa may kanyang taas and let your knife do the work. Parang ganyan. Hayaan mo yan lang pumunta hanggang baba. Mabilis lang gawin yan. Sa una lang mahirap yan, pero pag nagamay mo na, mabilis na lang yan. Yung isang technique na ginawa ko dyan, sa may gitna ko naman pinatamaan para mabilis din gayakin. Yan, dalawang technique ang ginawa ko dyan. Para lang may share naman sa inyo na technique na pag-fillet ng ating sashimi. Yung mga tinik ay huwag mong itatapon kasi nga gagamitin natin yan na pangsigang natin. Pagkatapos ko nga ma-fillet na, syempre ihiwalay natin ang kanyang balat na parang ganyan. Napakadali lang din yan. Basic na yan pag na-try mo na. At yung mga pinagbalatan mo ay idadagdag din natin sa ating gagawing sinigang. Kasi dagdag din yan, di ba? At pagkatapos niyan, tatanggalin natin yung mga kanyang tumigas or bahay ng dugo niya. Kasi malansa yan, di natin idadagdag yan sa ating kilaw. Idadagdag na lang natin yan sa ating pangsigang. Pagkatapos niyan, hiwain na natin yan into bite size pang sashimi. Ang ginawa ko dyan, hindi gaano manipis at hindi gaano makapal. Eksaktuhan lang. Para naman hindi ka malugi tuwing nguya mo na parang ganyan. Di ba? Ang ganda tingnan. Mas presentable. Syempre, wag mo nang tipirin kasi hindi naman pang restaurant cut ang ginawa natin kundi pansarili. Yung ating pangkilaw ay ginawa kong cube size at medyo malalakian kasi nga pansarili, hindi naman restaurant cut kaya hindi ko na tinipid. At ang mga kailangan mo dito ay napakasimple. Ito lang, sibuyas at luya. Ang ginagawa ko sa luya, tinidikdik ko ng maliliit yan para mas matanggal ang lansa ng ating isda. Hindi ko na siya binalatan, sinama ko na. At ito, alam nyo na yan, hindi ko na ituturo, hiwain mo lang yan. Diba? Napaka-basic lang yan. Pagkatapos yan, kailangan mo din ng kalamansi. Kasi nga, isa ito sa magluluto ng iyong kinilaw. Pagkatapos natin mailagay ang sibuyas, luya at kalamansi, susunod natin ang ating suka at ito ang gagamitin natin ngayon kasi na-addict ako sa sukang ito kasi napakabango at napakasarap. Ito ay ang pinakurat. Wow! Wordplay! Ibubuhos mo nga lang yan dyan at syempre lalagyan na rin natin ng asin kasi isa rin ito sa kailangan para maluto ang ating kinilaw. Tansyahin mo mga dapat 10,000 pieces may lagay mo para masarap tapos dapat 500 na kiwa-kiwa or steer mo yan na maigi ng 500 times. Haha! At syempre pagkatapos niyan, ita-taste test natin ang ating ginawa. Alangan naman, dapat tayo muna makatikim niyan kasi tayo nagpakaihap. Yan, the perfect bite. Naglambot bossing. Talaga met. Piu piu piu. Pagkatapos niyan, alam mo na ang kasunod. Buksan mo na ang iyong beer, lagyan mo na ng ice ang iyong baso at enjoyin mo na ang pulutang pinaghirapan mo. Sa mga nakatapos ka ng video, you know the drill. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share. Let's go, Bonnie Vlogs. Piu 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 piu.